Inaalala lang yung pagkabuhay ng Panginoong Jesus. So, iyan ay nakakatulong ho sa atin dahil naalala natin ang gospel. Yun ang pinakasentro ng pag-celebrate ng mahal na araw, ang Ebanghelyo. So, pag hindi na unawaan ng tao ang Ebanghelyo at hindi niya naiintindihan, tinatanggap sa kanyang puso, kahit anong tradisyon ang kanyang i-celebrate, kahit gaano siya kasigasi, gaano siya ka-dedicate, pero hindi niya naunawaan ang Ebanghelyo, wala akong kabuluhan yun. Ang purpose ng mahal na araw ay ang Ebanghelyo. Ang purpose ng Pasko ay ang Ebanghelyo. So, ginawa iyan, niloob ng Diyos for the purpose of gospel, na tinutwist at sinisikap ng Diablo na dayain ng tao at maraming ang nadadaya dahil nga hindi nila nauunawaan ang gospel. At isa sa pinakamagandang kwento sa gospel ay ang pagkukup ng Diyos sa taong makasalanan na mula sa kanyang pagkakasala, pinatawad siya, pagkatapos siyang patawarin, siya ay ginawang anak ng Diyos. Parang hukom na pagkatapos niyang ipawalang sala yung makasalanan, sinabi niya na, umuwi ka dun sa bahay ko dahil simula ngayong araw na to, anak na kita. So, ganun yung topic natin sa chapter 12 ng ating Confession of Faith bilang isang Baptist. So, bago po iyon, tayo muna ay magre-review. So, napakahalaga ng confession dahil ito ang gabay ng iglesia. Para tayo, ang iglesia ay parang sasakyan na tumatawid sa kalsada na bumibiyahe papuntang langit at nasa kalsada. Kung walang linya, pwede siyang mawala sa alay o madiscourage. Ganun po ang purpose ng confession. Gabay. Pero hindi siya ang final authority. Dapat siya ay naka-align sa Biblia. Kaya nga, ang trabaho ng confession, patatagin ang salita ng Diyos, which is ang Bible na final authority ng bawat isang mananampalataya. So, ang una natin na pag-aralan, sa chapter 1 ng ating confession ay ang banal na kasulatan. So, napakaganda ng confession, inumpisahan niya sa banal na kasulatan. At ang banal na kasulatan ay ang nag-iisang natatanging God-breathed, hininga ng Diyos. Ibig sabihin, pag hininga, siya mismo yung word ng Diyos. At alam natin, sa uling panahon, hindi na lang usap ang Diyos sa propeta at sa mga kung ano-anong kapahayagan, vision, panaginip, kundi sa pamamagitan na ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. So, nasulat iyon ng mga apostol, ng mga alagad ng mga disipulo ng apostol, kaya nabuo ang bagong tipan. So, sa pag-aaral natin ng banal na kasulatan, merong dalawang kapahayagan ng Diyos. Una, ang kalikasan, general revelation. Pinapakita ng kalikasan na may Diyos. Ang buwan, ang bituin, ang araw, ang puno, ang lahat ng nag-exist sa mundo ito ay pagpapatunay na merong Diyos. Bukod sa general revelation, sa conscience ng tao. Alam ng tao na may Diyos kasi alam niya sa kanyang moralidad na bawal pumatay, bawal magnakaw, masama makiapid. Dahil iyon sa kapahayagan ng Diyos sa general revelation. Lahat ng tao ay may general revelation o conscience. Pangatlo ay iyong history. Inalaw ng Diyos na magkaroon ng kasaysayan na hindi yung mga nangyari ay na-record para patulayang may Diyos na nag-exist si Kristo. So, yun ang general revelation. So, sapat ang general revelation para maunawa ang may Diyos. Pero hindi iyon makapagliligtas. Kahit makita mo yung araw, malaman mo may Diyos, hindi ka maliligtas. Malibang, hanapin mo o hanapin ka ng Diyos at ipakilala sa iyo ang kanyang anak. Kung pakilala niya yan sa paraan ng shadow o typology, kagaya sa lumang tipan, sasampalataya ka sa darating na Messiah, maliligtas ka. Pero ang general revelation ng ang nature ay hindi kayang magligtas, pero sapat iyan para i-judge ang tao ng Diyos. Pag nabuhay ka sa mundo ito, nalaman kita mo ang buwan, nalaman mo may Diyos, sapat iyon para patulan ka ng Diyos dahil alam mo may Diyos.
So yung pangalawang revelation, yun yung nakapagliligtas, yung special revelation. Dito ay pinakilala si Kristo bilang tagapagligtas sa lumang tipan at sa bagong tipan. So ito yung special revelation na ngayon ay nakasulat na ang Biblia. Ang Bible, nandiyan nakalagay sa lumang tipan kung paano naligtas si Abraham, sila Isaac, sila Moises, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Ang mga tao sa bagong tipan, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. So, palaging sa pananampalataya, naliligtas ang tao at hindi sa pamamagitan ng ano-anong gawa. Ang gawa ay bunga ng pananampalataya. So, pangalawa po, si chapter 2, napag-aralan natin ang tungkol sa Trinidad. Tungkol sa Diyos at sa banal na Trinidad na mayroong isang Diyos, isa lang po ang Diyos. At ipinakilala niya ang kanyang sarili sa tatlong persona. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Pantay-pantay sa pagka-Diyos, ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo, pero sa kanilang gawain, sa kanilang posisyon, laging mas mataas ang Ama. Bakit? Dahil hindi nagkatawang tao ang Ama. Ang Anak ay nagkatawang tao, sa kanyang pagiging tao, siya ay nagpapasakop sa pagka-Diyos ng Ama. Ngayon, sumunod ay ang Espiritu Santo ay galing sa Ama at galing sa Anak. Pantay sa pagka-Diyos dahil meron din isang Diyos, pero pinakilala ang kanilang sarili sa tatlong persona. Pagdating sa posisyon, sa gawain, sila ay magkakaiba, pero pantay sa pagiging Diyos. Parang example niyan, yung manager ng kumpanya at yung service crew, sa posisyon hindi sila pantay, pero sa pagiging tao, sila ay pantay. Ganun ho ang Trinity. Isang Diyos, three person. At sa gawain, ang Father ang humirang, nagtalaga, nagtakda, siya yung maker doon, kasama ang Anak at ang Espiritu Santo. Sa pagliligtas, ang Anak ang namatay at pinahos sa krus. Sa pag-apply ng kaligtasan, ang Espiritu Santo ang nag-apply sa tao. So, yung isang Diyos na yon may kanya-kanyang gawain. Yet sila ay isang Diyos. Yun ang misteryo, at kung wala ang Trinidad, walang Ebanghelyo, walang kaligtasan. So, ang mga taong hindi naniniwala sa doktrina ng Trinidad ay mga unbeliever o hindi Kristiyano, at sila ay unsaved. So, nalaman din natin na ang attributes ng Diyos ay hindi nagbabago, immutable, soberano siya. Lahat ng mga nangyayari sa mundo ito ay under ng kanyang kapamahalaan. So, siya ay omnipresent. Sa lahat ng dako, ando ng Diyos. At sa impyerno, ang nagahari ay ang Diyos. At doon sa impyerno, ang purong puot, katarungan at paghatol ng Diyos. At sa langit, ando ng kanyang biyaya, mercy. Sa lahat ng dako, ando ng Diyos dahil siya ay omnipresence. So, bukod pa roon, ang Diyos ay mabiyaya, mapagmahal, yung mga attributes. May dalawang attributes. Communicable, na ipapasa niya sa kanyang mga nilikha. Halimbawa, yung pagiging mapagmahal, matuwid dahil kay Kristo. Pero may incommunicable, yung hindi na ipapasa na hindi natin pwedeng maangkin. Halimbawa, yung all-knowing, omnipresent, hindi tayo nasa lahat ng dako, omnipotent. So, yun, yung sa Trinity. Sa chapter 3, yung pagtatakda ng Diyos, God's decree. May dalawang pagtatakda ng Diyos. General o pangkalahatan. Lahat ng nangyayari sa mundo ito ay tinakda ng Diyos. Kung ilan yung umatid ngayon, tinakda ng Diyos yan. Kung ano yung mangyayari mamaya at nangyayari, itinakda ng Diyos yan. Yet, hindi siya ang author ng sin. Lahat ay under ng kanyang decree mula sa eternity past. Meron din pinakamahalaga sa lahat, personal decree. Ito yung mga tao na hinirang ng Diyos bago palikhain ng mundo. Sila ay pinersonal. Na wala ka pa rito, andun ka sa eternity past, kilala ka na ng Diyos, alam na yung pangalan mo,
Tinakda na niya kung paano darating sa mundong ito hanggang matatapos ang buhay mo, pero hindi ka niya ginawang robot. Meron kang sariling kaisipan, sariling pagkilos na sa tingin mo parang malaya, pero lahat iyon ay under ng degree ng Diyos. Ganon ka makapangyarihan ang Diyos. Sa chapter 4, creation, paglikha. So after niya mag-decree, nagsimula ang history o kasaysayan sa paglikha. So sa paglikha, yung overview ng creation na pag-aralan natin, nung nagsimula ang creation, doon lang dumating ang time. Sino ang author ng creation ng Diyos? Ano ang layunin? For His glory. Para sa Kanyang kaluwalhatian. So, ang church, bakit nandito? Para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi para sa tao. So, dapat ang pag-aaral, pagtuturo sa church ay dapat God-centered, hindi man-centered. So, ang creation ay, ang layunin ay para sa glory ng Diyos. Di ba? What is the chief end of man? Ano yung pinakalayunin ng tao sa mundong ito? To glorify God. At pangalawa lang, yung enjoy Him forever. So, ang duration ng creation ay 6 days. Literal 6 days. 6 na araw. At 7 araw, nagpahinga ang Diyos. So, ang pinapakita nito yung araw ng Lord's Day o Sabbath. 6 na araw magtatrabaho ang tao, 7 araw magpapahinga siya. Ganun ang creation, sabi ng Bible. Ang Diyos gumawa ng 6 na araw, nung 7 nagpahinga siya. So, literal 6 days. So, gusto lang, 6 days, ginawa yung mga planeta, yung universe, yung buwan at between. Oo, matagal nga yun eh. Kahit isang oras, kaya gawin ng Diyos eh. So, nakapasok sa literal 6 days, yung old earth creation o young earth creation na nung nilikha ng Diyos ang mundo, ito ay matanda na. Kumbaga, matanda na yung mundo. Kaya may mga natatagpuan doon na mga tawag dito, artifacts na parang billion years, 6 days, pero matanda na. Parang si Adan, isang araw ginawa, aso matanda na. Di ba? 30s, gano'n. So, yun yung unang view on earth creation. Na yung mundo na ginawa ng Diyos ng 6 days ay billion na mundo. Kaya pag bumukay sila, nakakita sila ng fossils na billion years. Pero, ang creation ng Diyos, literal, parang nga si Adam. Parang ano lang yan, ano unang ginawa? Itlog, manok. Manok. So, all creation ng manok, hindi na dumaan ng 45 days. Lumaki na, kaya ng mga itlog. So, ganun po yan, yung old earth creation. Yung young earth naman, talagang bagong earth yung creation. So, dalawang view ng 6 days, literal 6 days. So, ano ba yung apex? Yung kataasan ng paglikha ay ang tao. Ginawa ng Diyos ang tao sa kanyang imahe, image of God. Innocence, walang kasalanan, siya ay may kabanalan, at ang ginawa ng Diyos, nakipagtipan ang Diyos sa tao. Chapter 5, napag-aralan natin ang providensya ng Diyos, na ang lahat ng nangyayari sa mundo ay ginogobyernohan ng Diyos. Lahat ng pagbabago ng kalawakan, yung pagbagsak ng bituin, yung mga sunog sa lugar na ng mundo, yung mga grass fire, yung kung ano-ano, lahat ng nangyayari sa universe, sa mundo ay ginugobyernohan ng Diyos. Yung mga hayop na mga nangyayari sa kanila, ginugobyernohan ng Diyos. Lahat po, kahit yung nangyayari sa tao, yung pagbagsak ng isang buhok mo sa lupa ay ginugobyernohan at inalaw ng Diyos. Kaya nga lahat ng, kahit yung buhok ng tao, bilang niya. Kahit yung mga maliliit na detalye na nangyayari sa mundo ay ginugobyernohan ng Diyos. Pero muli, hindi siya ang author ng sin. Kung kasalanan ang nangyari, ang gumawa ng tao. Example natin, yung kamatayan ni Kristo. Tinakda ng Diyos na ipapako sa krus si Kristo bago pa man siya dumating sa mundong ito. Kasi naipropesiya na sa lumang tipan ang pagdating ng anak ng Diyos, kamatayan ng anak ng Diyos, at kanyang muling pagkabuhay bago pa yun mangyari.
Isaiah 53, nandun yung suffering servants. 500 to 700 years, pinropesiya na yung pagdating ng Kristo. Kasi, lahat iyon ay inalaw ng Diyos, dinigri ng Diyos, at nung dumating ang Kristo, sino ang nagpapako sa Kanya? Ang mga taong makasalanan, hindi sila pinilit ng Diyos. Hindi sila pinwersa na ipapako niyo yan. Kasi tinakdakan sila mismo dahil sa kanilang makasalanang puso, sila ang nagpapako sa Kristo. So lahat ng nangyayari ay under ng providensya ng Diyos, pero hindi siya ang author ng sin at hindi niya ginawang robot ang tao. Dito pumapasok ang God's sovereignty at human responsibility. Kung ano yung naging gagawin mo mamaya, iyon ay tinakda ng Diyos, pero kung kasalanan niyon, ikaw ang nagkasala. Inalaw ng Diyos para sa mga magandang mangyayari. Halimbawa, yung pagkapakos ni Kristo sa krus, inalaw ng Diyos para maligtas ang taong makasalanan. So, hindi inaalaw ng Diyos na mangyari ang masamang bagay nang walang mabuting layunin. Laging mabuti ang layunin ng Diyos, pero ang tao ang masama ang puso at isip. Chapter 6, the fall of man, yung pagbagsak ng tao sa kasalanan at ang parusa nito. Dito nakita na pag-aralan natin ang pagpasok ng kasalanan sa pamamagitan ng pagkakasala ni Eva at ni Adan. At yung kasalanan na yun, naipasa sa lahat ng salinlahi. So walang taong hindi makasalanan, kahit yung baby, sabi nga ng awit 53, na in my mother wombs, I am a sinner. Doon pa lang sa sinapupunan, makasalanan na. At realidad ng kasalanan sa lahat ng tao. Sinungaling lang na magsasabing hindi siya nagkakasala. So, sa chapter 7, ang covenant ng Diyos, ang pakikipagtipan ng Diyos sa tao. Napakalayo ng agwat ng Diyos sa tao, ang manlilikha at lumikha. Hindi kayang abutin ang nilikha na tao at ang Diyos na makapangyarihan na hindi kayang mag-abot dahil napakalayo ng agwat. Para kang makakita ng isang garapata at isang anghel. Ganun, baka mas malayo pa roon. Napakalayo ng agwat ng tao sa Diyos. Manlilikha at nilikha. Kung nakikita niyo ang mga nilikha ng Diyos, tignan natin ang ating sarili, ikumpara natin sa isang bundok, isang bituin. Wala tayo. Ganun pa, napakalayo ng agwat. Pero alam niyo ho, nakipagtipan ang Diyos. Sa Covenant of Works, nakipagtipan siya kay Adan na nagpakababa ang Diyos na pakikipagtipan sa kanyang nilikha. Nasa tipan na ito, pag nasunod niya, siya ay magkakaroon ng eternal glorification na mapopromote siya sa pagiging glorified. Pero nabigo ang tao, alam naman natin, pumasok ang kasalanan, at nung nabigo ang tao sa tipan na ito, isang bagong tipan ang itinakda ng Diyos, which is ang covenant of grace o tipan ng biyaya. Sa Genesis 3:15 pa lang, pagkatapos magkasala, inihayag na ang covenant of grace. Na merong binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas. Na merong anak ng babae na tatapos sa kasalanan at kamatayan at tatalo kay Satan. At yun yung inaalala natin ngayong linggong ito, yung linggo ng pagkabuhay, na si Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao, namatay, pinako sa krus at nabuhay muli. Pagpapakita ng pagtatagumpay niya sa kasalanan at sa kamatayan. At ang tipan na ito ay nakaugat o nakapundasyon sa covenant of redemption ng Father and Son noong eternity past pa lang. Bago palikay ng mundo, itinalaga na ng Diyos. Di ba napag-aralan nga natin na lahat ng nangyayari ay nasa decree ng Diyos. Sa chapter 8, ang pagiging tagapamagitan ni Kristo bilang propeta, pari at hari. So, ang opisina ng propeta, ng pari at hari ay inuupuan ni Jesucristo ngayon. Wala nang tunay na propeta, wala nang tunay na pari at tunay na hari, kundi si Kristo.
propeta dahil mangmang tayo sa salita ng Diyos. Kung wala si Kristo, hindi natin mauunawaan ang salita ng Diyos. Pari bilang tagapamagitan sa Diyos at bilang tagapag-alay. So sa lumang tipan, ang trabaho ng pari, mamamagitan sa makasalanang tao at banal na Diyos. Ngayon, wala na akong ganon. Si Kristo na lang. Kaya nga, pag nag-pray ka, hindi ka nadadaan kay Father. Kay Kristo ka nadadaan dahil siya ang pari. Diretso sa Ama. So, sabi ng John 14:6, walang makakapunta sa ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakaparoon sa Ama maliban sa akin. So, wala raw makakapunta sa Ama maliban dumaan kay Kristo bilang pari o high priest natin. Bilang hari naman, si Kristo yung tagapagtanggol natin mula sa Diablo, siya rin yung tagapag-ingat sa atin. Si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Isang totoong Diyos at totoong tao na mamamagitan sa banal na Diyos at sa makasalanang tao. Kaya very God, very man, yung tinatawag na hypostatic union o very humo o very Diyos. Very God, very man. So sa kanyang pagiging Diyos, siya ay Espiritu nung bago pa ang creation hanggang siya ay maging tao. Sa kanyang pagiging tao, siya ay may dalawang kalikasan, tunay na tao, tunay na Diyos. Dahil hindi kayang mamatay ng Diyos sa kanyang pagiging Espiritu at kailangan niyang magkatawang tao para mabayaran ang kasalanan ng mga tao makasalanan. Chapter 9, ang free will na madalas binimisinterpret ng mga kapatid nating Arminians o mga free willers, mga sumasamba sa free will. Sabi niya, ang akala nila ang free will ay ang tao may kakayahang lumapit sa Diyos. Wala po. Balibang hanapin siya ng Diyos. So, may apat na estado ang free will. Innocence. Nung panahon ni Adan, ang free will ng tao ay innocence. Malaya. Meron siyang perfect holiness. Pwede siyang lumapit sa Diyos, pero pwede siyang magbago. Sa innocence, siya ay perfect, holy, pero mutable. So, alam natin, pumasok ang kasalanan, nagkasala si Adan at si Eva, napunta ang tao sa estado ng kasalanan. State of sin. Ang free will niya lang ay magkasala. Pag wala kay Kristo ang tao, ano ang free will niya? Magkasala. Pwede siyang maging mabuting tao. Pwede siyang tumulong sa kapwa. Pwede siyang maging religyoso. Pwede siyang maging napakabait. Pero sa harap ng Diyos, basura lahat yon o maruming basahan. Bakit? Dahil siya ay nasa state of sin. Ang kanyang kalikasan ay magkasala. Parang aso. Ang aso ba kaya magsalita? Hindi. Ang alam lang ng aso ay mag-meow. Tulog ka kasi para magsiganon. Ang alam lang ng aso tumahol dahil ang nature niya ay aso. So ganon ang tao sa state of sin. Ang nature niya ay sin. Ang alam niya lang ay magkasala. Ang free will niya ay magkasala. Ngayon, pag siya ay nakarinig ng Ebanghelyo, kumilos ang Espiritu Santo, siya ay na-born again, naligtas, siya ay lilipat sa state of grace. Ito na yung may free will na ang taong magkasala at hindi magkasala. So, pag ikaw ay ligtas, yung mga ginagawa mo, alang-alang kay Kristo, tatanggapin ng Diyos. Pero pag hindi ka ligtas, yung mabubuti mong gawa, lahat ng gawa mo, hindi tatanggapin ng Diyos. Bakit? Kasi nga, nasa state of sin ka. Sa state of grace, yung mabubuti mong gawa, dadaan kay Kristo, tatanggapin ng Ama. Ngayon, sa state of grace, makakalapit ka sa Diyos, pero pwede ka pa rin magkasala. Kaya ang gagawin ng Diyos, kung magkasala ka, disiplinahin ka. Sa pag namatay ang tao, dumating na si Kristo, yung state of glory, wala nang kakayahang magkasala. So, yun yung perfect state. So tayo, yung mga ligtas, nasa state of grace. Yung mga hindi pa nakaligtas, nasa state of sin. Lahat ng gawa nila ay hindi tinatanggap ng Diyos. Kahit lumuhod pa yan mula rito hanggang baklaran. Kung wala siya kay Kristo. Kahit ialay pa niya yung kanyang buhay, halimbawa yung isang
bumbero na nagligtas ng 100 bata mula sa pagkasunog. Nasunog yung kalahati ng katawan niya. Siya ay papupurihan ng mundo bilang isang bayani, pero sa mata ng Diyos, basahan at basura iyon dahil wala kay Kristo. Yun ang harsh ng reality. Pag wala ka kay Kristo, wala kang mabuting magagawa sa harap ng Diyos. Ang mabuti mo lang magagawa sa harap ng tao. Pero pag naligtas ka, kahit yung simpleng pag-awit, simpleng mga ginagawa mo para sa Diyos na dumadaan kay Kristo, tatanggapin ng Diyos. So sana maunawaan natin ang free will. Pag chapter 10, kay word calling, mabis ang pagtawag, o yung, ito na yung, pag ang tao nakarig ng gospel, siya ay tatawagin ng Diyos, maliligtas siya. So ito yung, ang mga tatawagin ng Diyos para sa kaligtasan, yung mga hinirang ng Diyos. So, yung mga baby na walang kakayahang sumampalataya, mga special child, sila ay ligtas, ang mga hinirang. So, tahimik kasi ang confession dyan, pero may mga teachings na ligtas, pero I prepare bilang isang sa pastoral na ministry, I believe na mga bata, ang mga walang kakayang mag-isip ay ligtas dahil makatarungan ang Diyos. Iyon ay pastoral teaching, hindi tinuturo ng Biblia dahil sa tahimik ang Biblia. As a pastor, doon ako nag-i-stand. Naniniwala ako ng baby, ang mga special child ay ligtas. So, may mga makikibahagi sa biyaya ng Diyos, sa effectual calling na pag-aralan natin, magiging member ng church, dadalo sa church, makikipag-fellowship, pero hindi pala totoong tinawag ng Diyos. Hindi sila na-born again na ligtas. Pagdating ng panahon, tatalikod at aalis. Mag-a-apostatize. Kaya sabi ni Juan, umalis sila sa atin dahil hindi naman talaga sila kabilang sa atin. Mga hindi tinawag, mga hindi ligtas. Sa chapter 11, napag-aralan natin yung justification, pagpapawalang sala. So, ang pagpapawalang sala ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus lamang. Hindi nakapagliligtas ang gawa, ang kautusan, bunga lang iyon. So, sabi ni Santiago, pananampalataya, walang gawa ay patay. Totoo iyon. Pero di niya sinasabi na maliligtas ka sa pamamagitan ng gawa. Ang gusto sabihin ni Santiago, kung totoong ligtas ka, dapat makita sa pamamagitan ng mabubuting gawa. So, ang gumagawa ay bunga lamang ng pagpapawalang sala. So, ang pagpapawalang sala ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya kanino? Hindi sa ating sarili, hindi sa relihiyon, kundi sa natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yung active and passive na gawa niya. Yung kanyang buhay, perfect life niya, at yung kamatayan sa krus, iyon ang dahilan ng ating pagpapawalang sala. So, ang pagpapawalang sala ay tinakda na sa decree pa lang ng Diyos. At ang pagpapawalang sala ay walang hanggan. Pag ikaw ay naligtas, napawalang sala ka ng Diyos, kahit makasalanan ka, ikaw ay hindi mawawala ang kaligtasan. Pero ang totoong ligtas, nagpapatuloy. Ang buhay niya ay puno ng pagsisisi, ang buhay niya ay puno ng pagtanggap at pagsampalataya sa Diyos hanggang sa katapusan ng buhay niya. So ang tao pag uminto, na wala ng tuluyan, hindi niya tinanggap talaga ang pagpapawalang sala. Maaaring na-enjoy niya lang yung church, maaaring may knowledge lang siya, pero hindi talaga siya napawalang sala. So ang tao sa lumang tipan, ang bagong tipan, isa lang ang paraan ng kaligtasan, pananampalataya. Tayo na dako sa chapter 12. Isang chapter lang ito. Sino ang pwedeng bumasa? Pero bago yan, John 1:12 muna, masahin natin ang John 1:12. John 1:12. Bago natin basahin yan. Hello. Basahin niyo sa inyong Biblia at sundan niyo na lang.
John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang mga tumanggap at sumampalataya, ibig sabihin yung mga naligtas, mga totoong nagtiwala kay Kristo ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sino ang nagbibigay ng karapatang maging anak ng Diyos ang tao? Si Jesus, ang Panginoong Heso Kristo. So ano ang matututunan natin sa doktrina ng pagkukup o adoption? So ito ang topic natin ngayon. Doctrine ng adoption o ang pagkukup. Pagkukup. Anong matututunan natin dito? Una, nire-repeat nito yung liberal na doktrina na ang lahat daw ng tao ay anak ng Diyos. Hindi po totoo iyon na ang lahat ng tao ay anak ng Diyos. Bakit? Sa John 1:12 pa lang malinaw na, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, hindi totoo yung tinuturo ng mundo na universal fatherhood of God at universal brotherhood of men. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos at hindi lahat ng tao ay magkakapatid sa Diyos, pero lahat ay nilikha ng Diyos. Ang tama, the universal creator of God, pagiging creator niya. So yun ang muna natin patututunan. Nire-repeat nito yung liberal doctrine na ang lahat daw ay anak ng Diyos. At pinapaliwanag nito kung sino ang anak ng Diyos. So, tignan mo yung katabi mo, mukha bang anak ng Diyos yan? Sa bagay, hindi sa mukha nakikita, sa pananampalataya. Diba? Kung batayan ang pagiging mukha ng anak ng Diyos ang mukha natin, malungkot. Pero ang batayan, hindi yung mukha, yung pananampalataya. So, pwedeng isa pa, Roma 8:15, sabi diyan, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay espiritu ng pagkukup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. So, bago natin basahin, papaliwanag ko muna ano ang pagkukup. Ang pagkukup ay isang pagbabago sa legal na katayuan mula sa pagiging alipin tungo sa pagiging anak ng Diyos na nangyayari sa pamamagitan ng pananampalataya sa punto ng pagkalaki kay Kristo, ngunit pampublikong mahayag sa muling pagkabuhay. Ito ay isang gawa ng malayang biyaya ng Diyos na dumadaloy mula sa humihirang na pag-ibig ng Diyos at Ama sa kawalang hanggan at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ukol sa kapanganakang muli sa panahon at agarang nagagawad ng Espiritu ng pagkukup at ng pribileyo ng pagiging isa sa tagapagmana ng Diyos. Gayon din, ng iba pang mga pribileyo, mga tungkulin at mga pananagutan. Sino po ang pwedeng bumasa tungkol sa pagkukup? Ang lahat ng mga pinawalang sala ay nilalapat ng Diyos na sa kanyang bugtungan na kung siya sa Kristo at alang-alang sa kanya ay gawin silang mga kabahagi ng biyaya ng pagkukup. Nasa pamamagitan nito sila ay sinasali bilang at sa bilang at nagtamasa ng mga kalayaan at mga pribileyo ng mga anak ng Diyos. Ibinigay sa kanila ang kanyang pangalan, tinanggap ang espiritu ng pagkukup. May daan ng paglapit sa trono ng biyaya ng may lakas ng loob. Binigyan kakayahan tumawag ng Aba, Ama. Tinahabagan, iningatan, inilaan ng pangangailangan at dinisiplina niya ang kagaya ng isang ama. Ngunit hindi kailanman itatakoy. Bagkos ay tinatakan hanggang sa araw ng katubusan at magmamana ng mga pangako bilang mga tagapagmana ng walang hanggang kaligtasan. So yun, isang chapter lang siya. So dalawang points lang. Una, ang pundasyon ng pagkukup at ang biyaya ng
pagkupkop. So dito sa unang chapter, nakikita natin ang lahat ng mga pinawalang sala. Sa una, ang lahat ng mga pinawalang sala o inaring ganap ay minarapat ng Diyos alang-alang sa kanyang anak o bugtong na anak na si Jesucristo na tumanggap ng biyaya ng pagkupkop. Sino ang tatanggap ng pagkupkop ng Diyos? Ang mga pinawalang sala. Sino ang mga pinawalang sala? Ang mga sumasampalataya. Sino ang mga hinirang? Sino ang mga sasampalataya? Ang mga taong hinirang bago pa likhain ang mundo. Ano ang pinagmulan ng pagkupkop? Alang-alang sa anak ng Diyos, si Jesucristo. Sila ay magiging anak ng Diyos dahil kay Kristo. Iyon ang foundation ng adoption. Napakahalagang biyaya ito ng pagliligtas ng Diyos. Pag naligtas ang tao, siya ay magiging anak ng Diyos. Pag wala pa siyang kaligtasan, hindi siya anak ng Diyos. Pastor, kanino siya anak? Sa nanay niya. Saka sa tatay niya. Pangalawa, sa Diablo. Anak siya ng demonyo. Yun ang realidad, masakit na katotohanan. Pero yung mga sumampalataya na kay Kristo na, pinawalang sala na, sabi diyan, sila ay kinukupkop. Gaya nga nung nangyari na halimbawa yung judge, may kasalanan yung tao, papawalang sala lang judge. Bakit ipapawalang sala? Kasi babayaran ng anak ng judge yung kasalanan ng tao, makasalanan na yun. Ngayon, sasabihin ng judge, walang sala ka na, huwag ka lang uwi sa bahay mo, doon ka na sa bahay mo tumira dahil anak na kita simula ngayon. Dahil binayaran ng anak ko ang kasalanan mo. So ganun ho ang biyaya o grace o blessing ng tinatanggap sa adoption. So alang-alang kay Kristo. Nagiging anak ng Diyos ang tao. So, issue iyan sa mga Presbyterian na halimbawa, hindi born again ang gay ang anak, kanino anak yan? Sa nanay at sa tatay. Pero privilege sila dahil mga anak ng Diyos ang magulang nila. So, dumating ang panahon, sila ay maligtas, sila ay magiging anak ng Diyos. Pero hanggat wala sila roon, ang trabaho ng magulang, gabayan at ilapit sa Diyos ang kanilang mga anak. So, pangalawa, ang blessing ng adoption, na tumanggap ng biyaya ng pagkupkop. Baka seryosan nito. Sa pamagitan nito, sila ay bibilang, sinali sa bilang at nagtamasa ng mga kalayaan at pribilehiyo. Dito na lang sa akin man. Magiging parte ng pamilya ng Diyos, yun ang blessing ng adoption. Sila ay binibilang, nagtatamasa ng kalayaan, darapatan ng anak ng Diyos. Tinatawag silang mga anak ng Diyos. Tinatanggap nila ang espiritu ng pagkupkop. Kaya ang unbeliever, kahit anong tawag niya na Ama sa Diyos, kung wala siya kay Kristo, wala hong paguluhan iyon. Malibang humingi siya ng pagsisisi, pagtahingi ng tawad, pagsampalataya kay Kristo. Pero ang wala kay Kristo, kahit anong panalangin niya, Ama, 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 wala ho yun dahil hindi siya anak ng Diyos, dahil wala siya kay Kristo. So kahit anong paghingi, kahit i-claim sa Facebook ng isang unbeliever na siya ay anak ng Diyos, ang tawag niya sa Diyos ay Ama, wala akong katotohanan iyon sa harap ng Diyos dahil wala siya kay Kristo. Ngayon, yung mga anak ng Diyos, ang blessing niyan, mararanasan ang biyaya ng pagmamahal ng Ama. Nakakalapit sila sa Ama. Sila ay kinakaawaan pag humingi ng awa. Sila ay iniingatan. Sila ay pinagkakalooban ng pangangailangan. At higit sa lahat, nararanasan din nila ang pagtutuwid at pagdidisiplina ng Ama. Dinidisiplina niya sila bilang isang Ama, pero hindi kailanman itataboy. So ang mga anak ng Diyos, pag dumarating sa kanila, sila ay nagkakasala, ang ginagawa ng Ama ay dinidisiplina sila. Ang mga hindi anak ng Diyos, o mga hindi mananampalataya, ang tinatanggap nila ay pagpaparusa. Ang anak ay disiplina, sa mga hindi anak ay pagpaparusa.
So ang blessing niya, tatanggapin nila ang mana ng kaligtasan, kayamanan ng kalangitan mula sa Diyos. So yun lang po. Meron kayong tanong? Any question? Mike? Wala si Mike? Di po ba, Pastor? Ano po, binayaran na po yung kasalanan niya. Tapos, yung pagpupo po sa kanya, pinatira po siya dun sa bahay ng, yung ina-example niya po, judge. Ano po, kung kinugpo po siya, dapat po suklian niya po yun ng, yung inano sa kanya, yung tawag dito, yung habag na binigay sa kanya. What if, Pastor, gumawa pa rin po siya ng masama? Disiplinahin siya ng Diyos. Papanuhin. Kahit maputol yung kamay niya, maputol yung paa. Kung hindi naman kumatigas talaga ang ulo, papauwiin na. Totoo po yun. Kung ang tao ay anak ng Diyos, tapos pagkakatuloy siya sa pagkakasala, papauwiin na. Diba, pinag-aralan natin yung church ng Pergamo? Ang sabi ng Panginoon, pupunta ako dyan, dala ko yung tabak, papatayin ko. So yung mga tao na matigas ang ulo, talagang rebelde sa Diyos, pero ligtas sila, anak sila ng Diyos, kaysa mamuhay sila sa pagkakasala, maging rebelde sa harap ng Diyos, uwi na lang. Sa langit. Kaya may mga Christian na nagkakasakit, mamatay, na-aksidente. Di ba? Pero hindi lahat dahil pinauwi. Dahil mga natural talaga na gano'n. May dalawang puntos lang. Yung una, yung stick natin kahit tayo mga born again, tayo ay nanumuhay pa sa flesh. Nasa katawang naman na ang implication talaga ng patawang naman yung pagkasala na magkasala. Dahil nandito pa yung Pero yung sinasabi nga ni Pastor ng once na tayo nasa glorified body, wala talagang kasalanan niya, alis na. Pangalawa, nangyari mo ng pagkakasala ng tao, talaga ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay kanyang didisiplinahin. Kapag na sinasabi, una, ang gagawin ng Panginoon, tatanggalin niya yung mga bagay na nagiging dahilan ng pagsamba mo sa Kanya, bakit hindi ka nakakasamba sa Kanya. Pangalawa, kung nakarelay ka na at dependent ka sa mga bagay na to, aalisin niya yan. Maaaring trabaho, pamilya, magulang. At bandang huli, ikaw mismo, retired ka na. O baka hindi talaga ligtas. Ayun, pangalawa. Hindi naman kasi nawawala ang kaligtasan. In the first place, kapag ikaw ay hindi naligtas, talagang hindi ka talaga ligtas. Tatalikod talaga parang si Judas. Si Judas kasi, naranasan niya lahat ang nakasama niya si Kristo ng 3 taon. Nakita niya yung miracles, yet siya ay tumalikod pa rin. Pero hindi siya nagbalik loob. Diba? Nagbigti siya. Si Pedro, pinagkagulo ang Panginoong Kristo 3 beses, pero siya ay nagbalik loob, binintay niya. Bakit? Kasi nga, sila ay mga hinirang ng Diyos para sa kaligtasan. Pero yun nga po, pag ikaw ay anak ng Diyos, nagpapatuloy ka sa pagkakasala, disiplina. Pero yung mga unbeliever, parusa ang dinadanas nila. Kahit yung mayaman yung tao, sa paningin ng mundong ito, hindi parusa, pero sa paningin ng Diyos, parusa yun. Halimbawa, dahil sa pagyaman niya, nawawala siya sa Diyos, yun na yung judgment niya. Yung mga, halimbawa, yung mga drug lord, yung mga gumagawa ng masama, yung mayaman, mga politician na yung mayaman, judgment yun, hindi blessing yun. Bakit? Wala siya sa Diyos eh. Paano magiging blessing ang isang biyaya kung ang material na bagay kung wala ka sa Diyos? Kaya nga, pag ang isang bagay nagiging dahilan para magkasala ka sa Diyos, trabaho man yan, pamilya yan, hindi blessing yan. Ang blessing ay palaging malalapit ka sa Diyos. Kahit sakit iyan, kahit mawalan ka ng pera, kung ilalapit ka niyan sa Diyos, blessing yan. Pero pag nilalayo ka ng mga material na bagay, ng mga bagay na makabundo sa Diyos, hindi blessing po yun. Manilang ng perception ng iba. Ang tawag doon ay pukso, o kung hindi ka ligtas, yun ay judgment. Any question pa po?